Marshall Peak, Kabanata 101. Maling pagkalkula ni Meng Wuya. Hindi na malaya ni Meng Wuya na habang nagsasalita siya ay nagsisimula ng lumabo ang kanyang mga mata dahil sa mga pagkaing nasa harapan niya. At nang magising siya, lumipas ang oras, lumipas ang mahabang-mahabang panahon. Ang mga pinggan ay puno ng isang partikular na compoundang na gamot na ginawa ni Zia Ningchang. Dahil may paka na laban sa sarili niyang minamahal na disipulo, gusto ni Meng Wuya na umiyak ngunit walang anumang luha. Sa sobrang pagkatalo ay napagtanto niyang may hindi tama. Si Meng Wuya ay labis na nag-aalala sa kanyang disipulo kaya hindi niya naisip na hugasan ang kanyang mukha. Direkta siyang sumugod mula sa Sky Tower Pavilion patungo sa lambak ng buong bilis. Nakaramdam siya ng labis na panghihinayang ngayong umaga, dahil alam niyang napakaganda ng imahe ni Yang Kai sa harap ng kanyang disipulo at murang nilalabag niya ang imahe nito kay Yang Kai, hindi ba ito humihingi ng gulo? Bagamat ang kanyang disipulo ay may maraming kayamanan sa kanya at madaling makaiwas sa maraming panganib, dito sa Blackwind Mountain, mayroong maraming mga kakilakilabot na demonyong halimaw, kung hindi siya nag-iingat hindi ba't may posibilidad na siya ay kainin. Kung kasama sana niya ito, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Badmouth, gusto ni Meng Wuya na masampan niya ang sarili sa mukha ng ilang beses. Mula sa isang lugar na 10 milya ang layo mula sa kung saan nagtipon ang Nine Hindu Crystal, naramdaman ni Meng Wuya ang lamig na nagmumula sa gilid na iyon. Huminto siya sa gitna ng hangin at balisang tumingin sa paligid. Nakita niya na sa Bundok Valley ay nakulong si Yin Chi ng isang invisible energy field at hindi siya nakatakas. Matapos makita ito sa wakas ay lumuwag ang puso ni Meng Wuya. Na-activate na ang Nine Clouds 8 Lock Seal, ibig sabihin nakarating dito ng ligtas ang disipulo ko. Malakas na pagbuga. Mukhang walang problema. Napabuntong hininga si Meng Wuya, ang Diyos lang ang nakakaalam nitong mga nakaraang araw habang nagmamadali sa kung gaano siya kabalisa, na parang may nangyaring masama. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Meng Wuya sa labas ng lambak ng bundok, ngunit hindi siya pumasok. Sa matalim na atensyon ay nakatingin siya sa lambak ng bundok. Ngunit ang densidad ng Yin Chi sa loob ay masyadong mataas at wala siyang makita o marinig kahit ano, kahit na ang kanyang mga banal na pandama ay hindi magawang maghanap sa loob. Dahil ang 9 Cloud 8 Lock Seal ay na-activate na, nangangahulugan ito na ang kanyang disipulo ay dapat na nagsimula sa proseso, dapat na siya ay mahinahon na maghintay para sa mabuting balita, para sa kanyang tagumpay. Dahil sa bisa ng batas, ang mga tao sa loob ay hindi makalabas at ang mga tao sa labas ay hindi makakapasok. Bagamat nagawang basagin ni Meng Wuya ang selyong ito, ngunit kung sisirain niya ang lahat ng pagsisikap ng kanyang apprentice ay walang kabuluhan. Inaliw ni Meng Wuya ang sarili habang naghihintay sa labas. Hindi niya alam sa pagkakataong ito ay nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Ang dahilan kung bakit maagang na-activate ni Zia Ningchang ang seal ay hindi para makayanan ang Nine Hindu Crystals kundi para harapin ang mga tao mula sa blood group na gustong pumatay sa kanila. Walang ideya si Meng Wuya na sa kasalukuyan ang kanyang minamahal na disipulo ay napakahina at si Yang Kai ay naliligo sa dugo at lumalaban sa isang malaking krisis. Kung alam niya ito ay tiyak na hindi siya magdadalawang isip na buksan ang selyo na ito at patayin si Wen Feichen ng 100 beses. Gago, naglakas loob na sakta ng alagad ng matandang ito, gago ang iyong 18 henerasyon ng mga ninuno. Minsan parang napakalapit ng isang bagay pero napakalayo talaga nito, parang sa abot tanaw. Sa lambak ng bundok, si Yang Kai ay nakatayo pa rin na tuwid ang likod tulad ng isang sibat na mahinahong naghihintay sa mga kaaway na dumating. Whiz whiz whiz. Biglang narinig sa buong paligid ang tunog ng mga damit na lumilipad sa hangin. Sa wakas dumating na sila. Sumeryoso ang mukha ni Yang Kai. Ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ng pinagtatagwa ni Zia Ningchang, hindi niya alam kung pagkatapos ng labanang ito ay makakaligtas pa siya. Ngunit, pagkatapos gawin ang desisyong ito, wala siyang pinagsisisihan. Brush brush brush. Tatlong figure na halos sabay-sabay na lumitaw sa paligid ni Yang Kai. Ang tatlong ito ay ang paghihiwalay at reunion boundary masters ng blood group. Ang huling dumating ay isang Chi Transformation Stage 9th level practitioner. Kaya kung ikukumpara sa iba ay mabagal ang kanyang bilis. Pagkarating ng apat na taong ito ay tahimik na nakatingin kay Yang Kai na may gulat na mga ekspresyon. Dahil nakita nila si Yang Kai isang oras lang ang nakalipas at sa oras na iyon siya ay nasa unang element 4th level pero sa maikling panahon ay naabot niya ang initial element stage peak. Ano ang nangyayari? Ang bangkay ni Nulang ay nakahandusay sa ilalim ng kanyang paa na may belang leeg at ang kanyang katawan sa kaawa-awang kalagayan. Hindi nila akalain na mamamatay siya sa ganitong lugar. Bahagya silang naawa sa kanya. Sa malamig na gabing ito, ang hangin na umiihip sa lambak ng bundok na ito ay nagpakaba sa mga tao, nakakatakot. Ang taong ito ba ang pinatay mo? Tanong ng isang blood group separation at reunion boundary master. Nasaan ang iyong pinuno at si Master Long? Tanong ni Yang Kai nang hindi sinasagot ang kanyang tanong, lumingon ang kanyang ulo at tumingin sa paligid ngunit wala siyang nadiskubreng ibang tao na darating. Ang blood group ay may 7 tao na natitira pagdating nila sa lambak, kasama sina Wen Feichen at Long Wei. Isa ang pinatay ni Zia Ningchang kaya ang natitirang miyembro ay ang apat na ito. Para makayanan ka bakit kailangang personal na kumilos sina Lord Wen at Master Long?
Ang nagsalita, hindi kalakihan ang edad niya, sa itsura niya dapat nasa 25 hanggang 26 years old. Oh, tutulungan mo ako, nandito na ang blood group, takot na takot ako. Sabi ni Yang Kai sa sarkastikong boses. Ang mukha ng kabataan ay naging walang awa. Para makayanan mo ako ay sapat na. Bagamat ang karamihan sa kanyang lakas ay tinatakan ng Yen Chi Chains, siya pa rin ang master ng separation at reunion boundary at kung lalaban siya ay mas malakas siya kaysa sa isang Chi transforming stage master, paanong hindi niya makakayanan si Yang Kai? Walang silbi ang labi, bakit hindi gumamit ng kamao para malaman ang sagot? Sabi ni Yang Kai na nakatingin sa kanya ng masama. Naramdaman din ni Yang Kai na ang lakas ng mga taong ito ay nabawasan ng husto. Ang kanilang lakas ay walang halaga kumpara sa dati. Bukod dito, ang World Chi sa kanilang mga katawan ay medyo hindi matatag, ang lakas ng unang tatlo ay maihahambing sa nulang, kahit na sila ay malakas noon, sa kasalukuyan ay hindi sila, at ang taong huling dumating ay mas mahina kaysa sa nulang. Sa isang one-on-one sa kanila ay tiwala si Yang Kai na kaya niyang manalo, kahit na sa ganitong sitwasyon basta papatayin muna niya ang isa, kung gayon ang lahat ay magiging madaling pamahalaan. Anak, mayabang ka, bigyan ka ng leksyon ng lolo na ito. Ang kabataang nagsalita kanina ay naglakad habang sinasabi ito. Nang makitang matagumpay ang kanyang plano, hanggat ang kabataang ito ay nasa loob ng 10 talampakan mula kay Yang Kai, kung gayon kahit nasugatan si Yang Kai, tiwala siya na kayang patayin siya. Ngunit sa oras na ito, sinabi ng isa pang separation and reunion boundary master. Long division younger brother, huwag kang magpapaloko sa kanya. Sa sandaling ito ay biglang huminto ang kabataang iyon sa kanyang mga hakbang at malamig na tumingin kay Yang Kai at sinabi. Oo, kay senior brother. Sa lugar na ito siya nakatayo mag-isa, at hindi namin alam ang lokasyon ng pinagtataguan ng babaeng iyon. Ang babaeng iyon ay may maraming panlilinlang sa kanyang manggas. Huwag masyadong pabigla-bigla, tsaka ang batang ito ay nagpakita na ng sapat na lakas para patayin si Nulang, mukhang baboy ang kanyang ginagampanan para kumain ng tigre. Ibaba natin siya ng mabilis at kunin ang kinaroroonan ng babaeng iyon. Sabi ni Senior Kai na mukhang mapagbantay at winawagayway ang kanyang mga kamay at sinabi. Kunin natin siya. 4 laban sa 1, bukod dito, ang kanyang lakas ay nasa unang hangganan ng elemento, kahit na mayroon siyang lakas upang baligtarin ang langit, kung magagamit niya ang kanyang kapangyarihan, maaari lamang siyang mahuli. 4 na tao ang halos sabay-sabay na gumagalaw na parang mga anino mula sa silangan, kanluran, hilaga at timog na nakapalibot kay Yang Kai at nagpapadala ng hangarin sa pagpatay sa kanya. Sa pagharap sa paparating na krisis na ito, hindi nakaramdam ng takot si Yang Kai, natatawa niyang sinabi. Mukhang usapan lang ang iyong blood group, at mukhang hindi ka masyadong kumpiyansa sa iyong lakas. Nang marinig ito na namula ang kutis ng kabataan, inilabas ang kanyang hangarin sa pagpatay ay sinabi niya. Mabango brat, maghintay ka lang at tutulungan ka ng lolo na ito na basagin ang iyong bibig. Martial Peak, Kabanata 102. Kumikislap na labanan. Hindi ka kwalipikado. Umungol si Yang Kai, sinunog ang isang patak ng kanyang yang liquid na ginawa niyang bola ng apoy ang kanyang katawan, na nag-aapoy ng nagninangas na alon ng Yang Chi. Habang nagsasalita si Yang Kai ay lumipat patungo kay Yuan Lang, nagpapadala ng isang fist attack. Isang mapurol na kalabog ang narinig bago pa suray-suray si Yang Kai dahil sa backlash. Ngunit si Yuan Lang sa kabilang banda, na may gulat na sigaw, ay pinalipad. Pag-atras ng 3 hakbang, nahulog si Yang Kai sa saklaw ng pag-atake ng nakapalibot na 3 tao. Sunod-sunod na inatake ng 3 ito si Yang Kai, iniwasan ni Yang Kai ang pag-atake mula sa isang Master of Separation at Reunion Boundary habang inilalantad ang kanyang likod sa pinakamahinang disipulo lamang sa blood group. Ang dobleng pag-atake ng palad ni Yang Kai, na naglalaman ng napakalaking lakas, ay nakadirekta sa dibdib ng taong pinakamapuyat, ang senior brother Kai. Siya rin ang taong nagpaalala kay Yuan Lang kanina na huwag magpadalos-dalos at iniligtas siya sa bitag ni Yang Kai. Sa 4 na taong pinamunuan niya, natural na ang lakas niya ang pinakamataas. Kahit na ang kanyang lakas ay seliado na siya ay nasa ikalawang antas pa rin ng Chi transforming boundary. Kaya naman nagpa siya si Yang Kai na hampasin para patayin muna siya. Hanggat siya ay pinatay, ang iba pang 3 ay hindi gaanong banta sa kanya. Sa isang hininga, nagawang harapin ni Yang Kai ang 4 na magkakaibang tao ng sabay-sabay. Nakita ng senior brother na si Kai na tinalikuran na ni Yang Kai ang lahat ng pagkukunwari ng depensa at sa halip ay siya ang pinupuntirya nito, dahilan upang kumunot ang kanyang mga kilay. Bagamat hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Yang Kai, sa kanyang puso ay mayroon siyang masamang premonition. Sa kanyang pag-atake sa palad, tiyak na nagtago si Yang Kai ng ilang uri ng malalim na pamamaraan. Sa pagbabalik tanaw, mabilis din siyang nagdesisyon. Bagamat hindi siya naniniwala na maaaring masaktan siya ni Yang Kai, mas mabuting i-play ito ng ligtas. Habang umaatras ay sabay niyang itinaas ang 2 kamay sa isang defensive position sa harap ni Yang Kai, gustong suriin ang kanyang lakas. Hindi man lang nagdikit ang mga palad nila sa isa't isa ay natuklasan niya na ang sulok ng bibig ni Yang Kai ay may dalang malamig, walang awa at masasamang ngiti. Mukhang hindi maganda. Nahulog ako sa bitag. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang mga palad ni Yang Kai na bumibilis at umuusad habang iniiwasan ang sarili niyang mga palad na may walang takot na determinasyon, na tina-target ang kanyang dibdib.
Ang dalawang palad na ito ay walang alinlangan na tatama sa kanya, ngunit sa parehong oras ang kanyang sariling pag-atake ay tatama rin kay Yang Kai bilang kapalit. Gusto mo bang pareho tayong masugatan ng sabay? Ang pag-iisip na ito ay hindi pa nabubuo ng maayos nang nagbago rin ang mga palad ni Yang Kai, ang kanyang mga kamay ay biglang nagsimulang mag-apoy at naging pula ng dugo, tila isang palad na natatakpan ng nasusunog na likido na may napakainit na temperatura. Hindi siya nakaiwas. Ang mga mata ng Senior Kai ay naglalaman ng kalupitan. Ang pag-ataking ito ng Yang Kai ay naglalaman ng isang patak ng likidong Yang, pagkatapos ng pag-ataking ito ay mamamatay ka o ako. Pagkatapos ng lahat, si Senior Brother Kai ay isang master ng separation at reunion boundary, kahit na ang kanyang lakas ay seliado at ang kanyang kasalukuyang lakas ay nagbigay kay Senior Brother Kai ng pakiramdam na parang naglalaro ng bamboo fencing, ngunit ang kalidad ng kanyang world chi ay mas mataas kaysa kay Yang Kai, tama ba? Dalawang bampang sound ang sabay na ipinadala. Tumama ang palad ni Brother Kai kay Yang Kai kasabay ng pagtama ng dobleng palad ni Yang Kai sa sariling dibdib. Sa isang iglap, nalipat ang world chi sa dibdib ni Senior Brother Kai at parang natutunaw ang kanyang balat. Napakadalisay ng world chi ng batang ito. Nagulat si Brother Kai. Kung hindi dahil sa mas mataas ang kanyang kultibasyon ay maaaring namatay siya sa lakas ng kanyang palad lamang. Bago pa man hamupa ang pagkabigla na ito, muli niyang naramdaman ng mga palad ni Yang Kai na nagpapadala ng kumukulong mainit na world chi. Kasama nitong mainit na world chi na ipinapadala sa kanyang dibdib, nakaramdam siya ng matinding sakit. May bahagyang naramdamang tumagos ang kanyang katawan. Ang world chi na ito ay naging sanhi pa ng pagkasunog ng kanyang mga laman loob. Tumayo ka sa akin. Nagalit si Senior Kai. Hindi na nagawang ipagpatuloy ni Yang Kai ang kanyang pag-atake at itinapon na lumipad pabalik na parang basahan na nakabaligtad. Kung walang sapat na oras para mag-react, may babalang ni Yang Kai ang kanyang katawan ngunit hindi niya naiwasan ang mga pag-atake ng iba pang miyembro ng blood group. Ang isang espada ay direktang tumusok sa kanyang balikat at ang kanyang balikat ay nagsimulang damyugo, na lumikha ng isang butas na nakikita sa kanyang balikat. Hindi pa natatapos ang pag-ataking ito, sinamantala ang kanyang pinsala sa isa pang master ng hangganan ng paghihiwalay at muling pagsasama na sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon, walang awa na sinipa si Yang Kai sa kanyang ibabang tadyang. Naiwasan ni Yang Kai ang kanyang pag-atake kanina na nagparamdam sa kanya ng kaunting kahihiyan. Kaya pagkatapos makahanap ng ganoong pagkakataon ay halatang magiging walang awa siya. Sa sandaling ito isang maliit na bote ang biglang nahulog mula sa bulsa ng dibdib ni Yang Kai sa lupa. Sa kalagitnaan ng hangin ay bumulwak si Yang Kai ng isang subo ng dugo at ang kanyang mga binti ay nasuray-suray nang siya ay bumagsak sa lupa. Bakas sa mga mata niya ang pagkabalisa habang nakatingin sa bote na nahulog mula sa kanyang bulsa. Ngunit hindi siya naglakas loob na sumulong at kunin ito. Itinoon ang kanyang enerhiya sa kanyang mga paa, sa bilis ng kidlat ay nilubog niya ang kanyang sarili sa gubat sa unang pagkakataon. Si Yuan lang, nang makita ang kanyang ekspresyon ay nagmamadaling kunin ang maliit na bote na iyon. Ang tawa ni Yang Kai ay pinadala mula sa malayo. Ang paghihiwalay ng Blood Group at Reunion Boundary Masters ay karaniwan lang. Paano siya tatakbo ngayon? Ang mga tao ng Blood Group ay nagtinginan sa isa't isa na walang takot. Napunta sila sa lugar na ito dahil sa alulong ni Yang Kai. Habang tinawag niya ang mga ito para hanapin siya, pagkatapos ng sandaling iyon ay kailangan niyang umiyak, tumakbo na lang sana siya, ngunit hindi niya ginawa at sa halip ay hinintay niyang dumating sila, habang nagsasalita sa kanila ay medyo mayabang pa nga ang tono nito. Sa sandaling iyon ay naisip nila na si Yang Kai ay may nakatago na alas sa kanyang manggas ngunit sa sandaling ito ay bigla siyang tumakbo palayo. Ibig sabihin isa lang siyang aso na marunong tumahol pero hindi kumagat. Matapos marinig ang kanyang usapan ay inakala nilang tiyak na mayroon siyang alas, ngunit ngayon ay tumitingin sa direksyon na kanyang tinakasan ay maaari lamang silang sumangot ng masama. Sumunod tayo sa kanya, ngayon lang siya nasugatan at hindi na siya makakatakbo ng matagal. Sabi ni Yuan lang habang mapait na nakipagkamay. Isang suntok lang ang nagawa niya, hindi niya akalain na kaya pala ng kamao ni Yang Kai ang ganoong kapangyarihan. Matapos makabawi sa kanyang huling pag-atake nang bumalik siya para sumali sa laban, sa hindi inaasahang pagkakataon ay natapos na ang laban. Pagkatapos ng 3 paghinga ng oras, sumuray-suray sila pasulong na may pipang ekspresyon. Pagkasabi nito, agad na hinabol ni Yuan lang si Yang Kai, ang iba ay nagmamadali ring sumunod. Bago pa man sila makatakbo ng ilang hakbang, mula sa likuran nila ay narinig na nila ang tunog ng mabigat na bagay na nahulog sa lupa. Nagulat ito sa kanila, paglingon nila sa ibaba ay nagulat sila nang makitang ang kanilang senior brother Kai ay hindi inaasahang nasa lupa, nakaharap ang likod, hindi gumagalaw. Senior brother, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Yuan lang, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Anong nangyari? Hindi siguradong tanong ng pinakamababang lakas na disipulo. Ilang sandali ang nakalipas ay nakipagpalitan ng suntok si brother kay Yang Kai, na tahimik na nasugatan. Hindi naman siguro siya nasugatan ng husto sa palitan na iyon, di ba? May mali. Kumunot ang mga kilay ng pangatlong tao, nagmamadali siyang sumulong sa katawan ng senior brother Kai at biglang tumawag sa alarma. Bigla siyang napabuntong hininga ng asa pagtataka. Kumusta siya? Tanong ni Yuan lang habang umuusad din, nakatingin sa katawan ng senior nilang brother na napatulala siya.
Dahil sa pagtingin sa katawan ay napansin niyang namumula ang laman ng kanyang senior brother sa sandaling iyon, kumukulo ang dugo sa ilalim ng kanyang balat, pumutok ang magkabilang mata, patay na siya sa parehong nakakalungkot na paraan ng pagkamatay ni Nulang. Sa sandaling ito ay hindi humihinga ang senior brother Kai, ang kanyang dibdib ay naglalaman ng mga butas na kasing laki ng daliri, kung saan umaagos ang pulang dugo. Ang init. Bulalas ng alagad na nakahawak sa katawan ng kanyang senior brother habang nagmamadaling ibinaba ang kanyang bangkay. Nang madikit ang katawan sa lupa, bumukas ito at lumabas ang mainit na dugo, nagkalat sa lupa at bumubuo ng transparent na fog ng dugo. Ang natitirang tatlong tao ay ganap na basang-basa sa dugo, ang dugong iyon ay naglalaman din ng nagninangas na mainit na world chi. Kinilabutan silang tatlo. Hindi nila maisip kung paanong ang pinakamalakas sa kanila, ang kanilang brother Kai, ay maaaring mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Kailan ito nangyari? Nangyari ba ito nang suntukin siya ni Yang Kai? Ang tatlong tao ay nakatayo sa parehong lugar na mukhang pipi. Nakatingin sila sa lupa kung saan nakahandusay ang bangkay ng senior brother na may nakakatakot na ekspresyon. Apat na master mula sa blood group ang nagsisikap na makayanan si Yang Kai ng magkasama, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon sa halip na siya ay isa sa kanila ang napatay. Pero nasugatan din siya ng espada at footkick at malubha rin ang sugat sa mga braso niya, ngunit sa kabila ng lahat ng mga pinsalang ito ay hindi niya inaasahan na nakatakas siya sa mga ito. Marshall Peak, Kabanata 103. Yuan Lang Speculation. Sa loob ng kanilang tatlong puso, walang sino man sa kanila ang gustong tanggapin ang katotohanan iyon. Ang taong nakahiga sa sahig ay talagang master ng paghihiwalay at reunion boundary, ang motherfucker na iyon ay master ng separation at reunion boundary. Paano siya matatalo ng isang practitioner sa initial element stage? Nagkaroon ng buong dalawang kaharian ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang agwat na ito ay kasing laki ng agwat sa pagitan ng langit at lupa. Kahit na higit sa kalahati ng lakas ng senior brother na iyon ay natakpan, kahit na isama mo ang katotohanan na kailangan niyang gamitin ang World Chi upang labanan ang Yin Chi sa lambak, ang kanyang kapangyarihan ay katumbas pa rin ng isang tao sa yugto ng pagbabago ng Chi. Hindi ba? Paano na lang siya napatay ng ganoon? Ang mga mukha nila ay namumutla o namumula at puno ng takot. Lahat sila ay nag-iisip, paano kung ang target na tinutukan ni Yang Kai ay hindi ang senior brother na iyon, ngunit sila sa halip? Ano kaya ang magiging resulta noon? Walang alinlangan, sila ay patay na. Napagtanto ni Yuan Lang ang puntong ito, napagtanto ni Yuan Lang na ang pagiging alerto at pag-iintindi ng senior brother Kai ay naging matatag. Kung hindi dahil sa mga paalala ni senior brother, malamang siya ang unang namatay sa kamay ni Yang Kai. Paano ba talaga namatay si brother? Sa wakas ay nagsalita ang pinakamahinang practitioner sa kanila, binasag ang awkward at nakakahiyang katahimikan. Sa sandaling ito ay naitanong, agad silang nagkatinginan na nagtataka. Matapos ay replay sa kanilang isipan ang nakaraang eksena, sa wakas ay natagpuan nila ang mga bakas ng paglipat ni Yang Kai. Isang palitan lang iyon ng pinsala. Ito ang tanging pag-atake na ginawa ni Yang Kai sa buong labanan. Ganon ba kataas ang lakas niya? Gulat na tanong ng isa sa kanila. Hindi ito ang kanyang kakayahan. Marahil ay nagtataglay siya ng napakalakas na artifact na uri ng armas. Kung hindi, walang paraan na makakalusot siya sa depensa ni brother at mapatay siya. Tumingin si Yuan Lang sa kanya at pinag-aralan ang sitwasyon habang unti-unting kumalma ang kanyang isip. Sumang-ayon din ang ibang tao sa kanyang conjuncture. Kung hindi dahil sa tulong mula sa artifact na uri ng armas na iyon, paano posibleng makakamit ni Yang Kai ang mga ganoong resulta? Para sa ganitong uri ng bagay, kahit na si Yang Kai mismo ang umamin sa katotohanan, hindi sila maniniwala sa kanya. Para ma-activate ang artifact na ito kailangan niyang mga ilangan ng napakalaking halaga ng World Chi, kaya marahil iyon ang dahilan kung bakit isang beses lang niya ito magagamit. Pagkatapos ng shot na iyon, anuman ang resulta, tatakas siya. Hindi mabasa ang ekspresyon ni Yuan Lang. Habang nag-iisip siya, mas naging malinaw at mas tuso ang mga kaisipang ito na may kaunting katalinuhan. Ang kanyang pagsusuri ay napakaangkop para sa pagpapaliwanag sa mga hindi pangkaraniwang aksyon ni Yang Kai pagkatapos. Sa isang tiwala na tono, sinabi ni Yuan Lang, kaya, kahit na ang kasalukuyang siya ay nagtataglay ng ilang natitirang lakas, siya ay magiging katulad ng isang arrow sa dulo ng paglipad nito. Kung tungkol sa lihim na artifact, tiyak na hindi na niya ito muling maisa sa aktibo, idagdag pa ang iba't ibang sugat na natamo niya, hindi siya gaanong nagbabanta. Naramdaman din ng dalawa na tama ang kanyang mga conclusion, na inilagay ang bato sa loob ng kanilang mga puso. Sa huli ay umasa lamang siya sa isang lihim na artifact para makipaglaban, na talagang natakot sa kanila ng ilang sandali. Kung ganoon talaga ang lakas niya, to the point na madali niyang mapatay ang senior brother Kai, kung gayon maaari na rin nilang hugasan ang kanilang mga leeg at paalisin sila. Bakit sila magpupumilit sa pintuan ng kamatayan? Ang pinakamababang ranggo na disipulo ng blood group ay nagsabi, kapag namatay ang senior brother, dapat ba tayong bumalik at iulat ang bagay na ito? Inikat ni Yuan Lang ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya, bahagyang sinaway. Bakit tayo babalik? Kung hindi tayo babalik upang magulat, sa palagay ko ay hindi ito ang tamang pagpipilian. Nag-aalangan niyang sagot. Ang ibang tao ay tumingin sa kabataan bago biglang tumawa, sinabi sa pinakamahina sa kanila.
Junior Brother Wu, hindi mo naintindihan ang intensyon ni Senior Brother Yuan. Naguguluhan, ang Junior Brother Wu ay bumalik kay Yuan lang nang may pagtatanong. Yuan lang chuckled. Si Junior Brother Exi ang nakakaintindi. Wala akong mate at algo sa'yo. Bahagyang natawa din ng Junior Brother na si Exi. Parehas ang iniisip ng mga mahuhusay na isipan. Nagtataka namang tumingin si Junior Brother Wu sa kanilang dalawa. Gaano man niya ito iniisip, hindi niya maintindihan ang mahalagang punto at walang magawang magtanong. Dalawang kong senior brother, maaari niyo bang ipaliwanag ang sitwasyon sa mas malinaw na mga termino? Sumulyap sa kanya, sa wakas ay ipinaliwanag ni Yuan lang. Junior Brother Wu, anong grade sa tingin mo ang secret artifact ni Yang Kai? Sa sandaling pag-isipan ng tanong, dahan-daang sumagot si Junior Brother Wu. Sa pagitan naming apat, para direktang patayin si Brother Kai sa isang galaw, tiyak na hindi magiging mababa ang grade ng artifact. Hindi bababasa, ito ay nasa gitnang antas ng grade sa lupa. Maaaring ito ay nasa itaas na antas ng grado sa lupa. Personal nilang nasaksihan si Ziya Ningqiang na gumamit ng Heaven Grade Artifact, kaya kahit na may lumabas na Earth Grade Artifact sa mga kamay ni Yang Kai, bakit ito magugulat sa kanila? Upang sabihin na ito ay nasa grado sa lupa, ay ang pinakamababang pagsusuri na maibibigay ng junior brother na si Wu, ngunit isang patas din na pagsusuri. Bahagyang tumanggo si Yuan lang. Kung talagang babalik tayo at iuulat ang bagay na ito, ano ang masasabi mo na magiging resulta? Ang junior brother Wu ay likas na sumagot. Mamamatay si Yang Kai, at ang sikretong artifact ay kukunin ni Hallmaster Wen. Paghinto sa kalagitnaan ng pangungusap, napagtanto ng taong iyon kung ano ang nangyayari. Kung ipaalam nila kay Hallmaster Wen na si Yang Kai ay nagtataglay ng Earth Grade Artifact, may matatanggap ba sila? Nakatutok na ang mata ni Long Wei sa Heaven Grade Artifact ng babaeng iyon. Kung hindi makakain ng karne si Hallmaster Wen, bakit hindi niya inumin ang sopas? At sa mga alagad, hindi nila madilaan ang mga piraso ng asukal. Sa karamihan, kapag bumalik sila, bibigyan sila ni Hallmaster Wen ng ilang pirasong ginto at pilak. Sa pagkakataong ito, nararanasan ng iba't ibang panganib, kasama ang marami sa kanilang mga kapwa-brother na namamatay, talagang natamo ba nila ang ilang mga gantimpala? Sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang buhay sa linya, dapat silang umani man lang ng kaunting ani. Ilang saglit lang ay nasa pintuan na sila ng kamatayan, hanggang ngayon ay tumitibok pa rin ang kanilang mga puso sa malalakas na tunog ng putong, putong. Paanong ang ilang pirasong ginto at pilak ay makakatumbas sa kanila? Higit pa rito, si Hallmaster Wen ay kilala sa pagiging kuripot. Kaya kahit nabigyan niya sila ng pera, hindi ito magiging marami. Ang ibig sabihin ng dalawang senior brother ay, tanong ni junior brother Wu. Sabay-sabay na nagkatinginan si Yuan lang at ang senior brother Exi, at tumanggo si brother Exi. Kung ano man ang sabihin ni brother Exi, gagawin natin ito ng naayon. Tumiti si Yuan lang, mabuti. Dahil walang tutol ang kapwa ko junior brother, hindi na tayo babalik at iuulat ito. Sige. Tumanggo ang dalawang tao, tungkol sa sikretong artifact na iyon kay Yang Kai. Nakangiting itinago ni Yuan lang at nilinggan ang kanyang dalawang junior brother. Ang makakapatay sa kanya at makapaghiganti sa pagkamatay ni Brother Kai ay makakamit ang pagmamayari. Para sa artifact na iyon. Paano kung ganoon? Tumanggo si junior brother Exi. Kung gayon, susundin natin ang sinabi mo. Maghihiwalay na ba tayo? Sa pagitan nilang tatlo, pinakamababa ang lakas ni junior brother Wu. Sa labanan bago mapanood ang senior brother Kai na namatay doon mismo sa kanyang harapan ay natakot siya. Nag-aalala siya na kung makikipagkita siya kay Yang Kai ng mag-isa ay hindi niya ito matatalo. Sumagot ang junior brother na si Exi. Ano ang kinatatakutan mo? Na-activate na ni Yang Kai ang sikretong artifact na iyon minsan, gaano karami ang world chi na natitira sa kanya. Hindi banggitin na siya ay nakipaglaban ng husto laban sa mga tao mula sa Stormhouse, at nakatanggap ng higit pang nakamamatay na mga sugat mula sa pakikipaglaban sa amin. Ang kasalukuyang siya, kahit sino ay madaling kitilin ang kanyang buhay. Ganon din ang naisip ni junior brother Wu. Bago sila dumating, si Yang Kai ay nakipaglaban ng husto laban sa nulang at malamang na gumamit ng malaking halaga ng enerhiya. Ang mga sugat na natamo niya ay nakita rin niya, napakalupit din ng kapaligiran, kaya kailangan niyang maubos ang world chi at mental energy para lang malabanan ang lamig at ang yin chi. Malamang na kaunting kapangyarihan na lang ang natitira niya, kaya kung talagang magkikita sila, madali niyang mapapatay si Yang Kai. Ang kasalukuyang mga pangyayari ay perpekto para sa pagpatay kay Yang Kai at paghihiganti para sa nakatatandang Brother Kai. Kaya't kung gusto nilang makuha ang sikretong artifact sa kanyang pagkakahawak, ito ay ibibigay sa unang nakahanap sa kanya. Paano kaya sila magtutulungan? Sa pag-iisip na ito, si junior brother na si Wu, ay huminga ng malalim para pakalmayan ang kumukulo niyang dugo. Marshall Peak, Kabanata 104. Ang misteryo na nakatago sa loob ng pil. Sa pag-aayos sa kanilang gagawin, biglang lumingon kay Yuan lang ang senior brother Exi. Senior brother Yuan, nang paalis na si Yang Kai, tila may inilabas siya. Alam mo ba kung ano ang bagay na iyon? Nagulat, ngumiti si Yuan lang. Talagang pinagmamasdan ni junior brother Exi ang mga bagay hanggang sa pinakamaliit na detalye.
Habang sinasabi niya ito, ibinuka rin niya ang kanyang kamay upang ipakita ang isang maliit na bote sa loob ng kanyang palad. Ito ay dapat na isang bote ng mga table tas. Pwede ko bang tingnan? Tanong ni Junior Brother Exy, habang bahagyang ngumiti. Si Yang Kai at ang babaeng iyon ay parehong nagtataglay ng matataas na antas ng artifact, kaya hindi karaniwan ang kanilang mga status. Nang hindi sinasadyang mahulog ang bote na iyon, malinaw na ipinakita ni Yang Kai ang kanyang pag-aatubili na hiwalayan ito. Ang anumang pag-aatubili sa bahagi ni Yang Kai ay nagpapahiwatig na ang mga tabletang ito ay nagkakahalaga ng isang disenteng halaga. Dahil dito, ayaw ni Junior Brother Exy na makuha ni Yuan lang ang lahat ng benepisyo. Dahil lahat sila ay lumahok sa labanan, natural na lahat sila ay dapat tumanggap ng kanilang bahagi. Kaya mo, alam ni Yuan lang kung ano ang iniisip ng kanyang Junior Brother Exy, kaya hindi niya susubukang monopolyo ang spoil of war na ito. Pagsagot, binuksan niya ang bote para tingnan ang loob. Nang tumingin siya sa loob, napasigaw siya sa pagkataranta. Sa tingin ko ang mga ito ay Yang attributed pills. Bakas ang kaligayahan sa mukha ni Yuan lang. Natuwa si Junior Brother Exy at Junior Brother Wo. Seryoso ka ba? Kapag nakita mo, maiintindihan mo. Pagkasabi nito, inilabas niya ang ilan sa mga table tas at ibinigay sa dalawa pang alagad. Ito talaga ay Yang attributed pills. Tuwang-tuwa ang Junior Brother na iyon na si Wo. Habang hawak niya ang tableta sa loob ng kanyang kamay, agad niyang naramdaman ang malamig na kumalat sa kanyang paligid. Umabot pa sa punto na hindi na niya kailangang sayangin ang World Chi para higpitan ang pagsalakay ng Yin Chi sa kanyang katawan. Ang pil na ito ay ang pinakakalaban ng Yin Chi sa loob ng lambak. Hindi katakataka na hindi payag si Yang Kai na makipaghiwalay sa kanila. Sa ganitong uri ng masamang kapaligiran, ang pinakamahalagang bagay ay ang mga pildores na iniuugnay niya. Kapag nawala ang bentahe niyang ito, tiyak na pagsisisihan niya ito. Bahagyang inalag ang bote, inihayag ni Yuan lang. Dahil naibahagi na namin ang mga table tas sa pagitan namin, ang aking mga brother na lalaki, maaaring mayroong ilang malalim na misteryosong nakatago sa loob nila. Kaya hindi mo na lang dapat kainin ang mga ito para depensahan ang lamig. On that note, aalis na ako. Kung tutuusin, ito ay isang bagay na iniwan ni Yang Kai. Paano kung may lason sa loob? Bagamat hindi sila kasing kalkulado ng kanilang senior brother Kai, hindi pa rin sila sapat na tanga para kumain ng isang bagay na naiwan ng kanilang kaaway. Nang matapos ang kanyang babala, si Yuan lang ay yumakap sa kanyang mga bisig at nawala. Ilang sandali pa, itinago ng dalawang tao ang mga table tas sa loob ng kanilang mga dibdib at bawat isa ay pumunta sa kani-kanilang paraan upang hanapin si Yang Kai. Dinilaan ni Yang Kai ang kanyang mga sugat, palihim na nagtatago sa makakapal na mga dahon sa tuktok ng isang puno. Pinipigilan ang kanyang presensya sa abot ng kanyang makakaya, pinagmasdan niya ang paligid. Ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay hindi masyadong maganda. Matapos ang malaking labanan sa 5 disipulo mula sa Stormhouse, ang kanyang katawan ay nagdusa ng ilang mga sugat. Kasabay ng mabangis na pag-atake ng 4 na mga disipulo ng Blood Group, ang kanyang mga sugat ay naging mas malala pa. Ang pinakaseryoso ay marahil ang hiwa ng espada sa kanyang balikat. Dapat umabot sa buto niya. Nagdulot ito ng panghihina ng kaliwang braso ni Yang Kai at pinamanhid nito ang kanyang sense of touch. Upang maiwasang masundan ng mga natitirang disipulo mula sa blood group, ginamit ni Yang Kai ang kanyang yang liquid para sunugin ang kanyang mga sugat, pinainit ang mga sugat at pinipigilan ang karagdagang pagdurugo. Kahit na ang lakas ng loob at mga espesyal na pamamaraan ay nagpapahintulot sa kanya na manatili sa pinakamataas na kondisyon, sa pagtatapos ng araw, siya ay isa pa ring unang elemento ng ika-4 na yugto na practitioner. Sa ilalim ng stress ng maraming malalaking labanan, ang kanyang stamina at mental energy ay lubhang naubos. Kung hindi dahil sa sobrang lakas ng loob niya, matagal na siyang bumagsak. Inaalala ang mabangis na labanan na naganap, hindi napigilan ni Yang Kai ang mapangiti. Ang senior brother Kai na iyon ay karapat-dapat na maging isang powerhouse sa hangganan ng paghihiwalay at muling pagsasama. Kahit na ang higit sa kalahati ng kanyang lakas ay natakpan, kailangan pa rin ni Yang Kai na gumamit ng 10 patak ng yang liquid upang masira ang kanyang mga depensa at maghatid ng isang nakamamatay na suntok. Ngunit ito ay nagkakahalaga ng lahat. Kahit na ang paggamit ng 10 patak ng yang liquid ay mahirap, sulit pa rin ito. Pinahintulutan siya nitong kitilin ang buhay ng isang separation at reunion boundary master. Sa ganitong tensyonado na kapaligiran, malinaw na malinaw ang isip ni Yang Kai. Alam niya na kapag natalo siya ng kahit isang laban, hindi lang siya mawawalan ng buhay, kundi pati si Ziyaning Chang ay mawawalan din ng buhay. Sa napakahusay na pusta, paano maglalakas loob si Yang Kai na mag-relax kahit sandali? Sa blood group, bukod kay Long Wei at sa napakataas na level na tao, 3 na lang ang natitira. Ngunit ang kanilang mga kultibasyon ay hindi kasing taas ng dati ng nakatatandang Kai. Kung ito ay isa sa isa, walang dapat ikatakot si Qiyayang, ngunit kung sila ay magkakasama, ang mga bagay ay magiging mas malala. Kilalanin ang iyong sarili, kilalanin ang iyong kaaway, pagkatapos lamang ay lalabas ng matagumpay sa bawat labanan. Dapat alam ni Yang Kai ang plano ng pag-atake ng 3 at ang kanilang lokasyon. Saka lamang siya magkakaroon ng pagkakataong manalo. Kaya naman bago siya umalis ay sinadya niyang iwan ang isa niyang bote ng tableta.
Maaari mong sabihin na ang isa sa mga pinakamahalagang layunin ng labanan na iyon ay ang iwanan ng bote ng tableta na iyon, ang isa ay upang patayin ang disipulong tinatawag na Kai. Ang parehong mga layunin ay nakumpleto ng walang isang sagabal. Ang itinapon na bote ay naglalaman ng Black Young Blood Pills. Ilang araw lang ang nakalipas, nakakita siya ng ilang bulaklak ng Black Young Blood, ang mga ito ay piniinom ni Zia Ningchang. Sa oras na iyon, marami pa rin yang liquid ang kanyang dantian, at nagmamadali silang pumunta sa lambak kaya hindi kumuha ng anuman si Yang Kai. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging magaling sila sa ganoong oras. Minsan, kahit na hindi kumain ng mga table tasks, hindi nila maiiwasan ang gulo. Sa pagkakataong ito, tuturuan sila ni Yang Kai na kahit na inilagay nila ang mga table tasks sa loob ng kanilang mga damit, maaari pa ring lumitaw ang problema. Naniniwala siyang magtatagumpay ang kanyang plano. Kung tutuusin, ito ang lugar ng pagtitipon ng 9 Hindu crystals, isang lugar na natural na naaakit kay Yinchi. Kaya't kung ang mga table tasks na iniugnay ni Yang ay biglang lumitaw, hindi mahirap isipin kung ano ang gagawin ng isa sa kanila. Hanggat nanatili sa kanila ang Black Young Blood Pills, magagamit niya ang Origin of Yang para suriin ang kanyang paligid at malaman kung nasaan sila. Dahil dito, lahat ng galaw nila ay nasa palad niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magkaroon ng reaksyon ang Origin of Yang sa loob ng kanyang dibdib. Naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai, agad siyang huminga ng malalim at sinubukang pakalmeyan ang tumataas na tibok ng puso niya. Hindi nagtagal, may lumitaw sa ibaba ng malapit na puno. Pagtingin sa ibaba, kumunat ang noo ni Yang Kai. Paanong naging isang tao lang? Medyo matagal pa, sa malapit na lugar, may ibang nagmamadaling sumugod. Kasunod nito, dumating ang ikatlong tao sa lugar na pinagtataguan ni Yang Kai. Pagtingin sa ibaba, nalaman ni Yang Kai na ito pala talaga ang disipulo ng blood group na may pinakamababang cultivation. Laming-galinga ang taong ito sa lahat ng direksyon bago muling kumari pa ng takbo. Kakaiba, bakit naghiwalay ang tatlong taong ito? Kumunat ang kanyang mga kilay, walang maisip na dahilan si Yang Kai, tinatrato siya ng tatlong iyon na parang palaso sa dulo ng paglipad nito. Bukod dito, dahil naniniwala sila na siya ay nagtataglay ng isang high-leveled na uri ng armas na artifact, gusto nilang subukan ang kanilang swerte at makita kung sino ang makakakuha nito. Hindi nakapagtataka kung ganoon ang iniisip ng tatlo. Kung ito ay anumang iba pang unang elemento na itinanghal na practitioner, ang dami ng world chi sa loob ng kanilang mga katawan ay hindi magiging marami. Kaya pagkatapos ng labanan na iyon, sa pagkaubos ng malaking halaga ng world chi, hindi na dapat marami ang natitira sa isa. Ngunit hindi ganoon si Yang Kai. Ang dami ng world chi na taglay niya ay higit pa sa mga ordinaryong practitioner. Hindi banggitin ang dami ng yang liquid na inimbak niya sa loob ng kanyang dantian. Bago siya umalis, nag-imbak siya ng 40 kompletong patak ng yang liquid. Kaya kahit na naubos niya ang chi sa loob ng kanyang mga meridian, hindi ito mahalaga dahil ang isang patak ay sapat na upang mapunan muli ang lahat ng kanyang world chi. Hinahayaan siyang muling maging mabangis na parang tigre. Sa madaling salita, hanggat mayroon siyang yang liquid na nakareserba at ang kanyang mental at pisikal na lakas ay maaaring makasabay, si Kia Yang ay magiging isang walang kapagurang robot ng labanan. Kung ang nakatatandang brother Kai na iyon ay buhay pa, dahil sa kanyang pagiging maingat, hindi siya papayag na maghiwalay ang kanyang grupo at bigyan ng pagkakataon si Yang Kai na gumanti. Ngunit dati, sa kanyang malubhang sugat, pinatay siya ni Yang Kai, na iniwan si Yuan lang sa pamumuno. Natural na hindi yun iisipin ni Yuan lang. Bagamat hindi maisip ni Yang Kai ang dahilan kung bakit sila naghiwalay, ang kasalukuyang sitwasyon ay mas mabuti kaysa sa naisip niya. Kaya paano niya makukuha ang pagkakataong ito? Marshall Peak, Kabanata 105. Sapat na mga pag-atake upang masira ito. Matapos makumpirma na ang iba pang dalawang tao ay wala na sa paligid, si Yang Kai ay nagpatuloy na tumalon pababa mula sa puno at sinundan ng pinakamahinang disipulo. Ang orihinal na disipulong si Wu ay nasa ikasyam na yugto ng pagbabago ng chi, na hindi naman masyadong masama. Ngunit pagkatapos na mabuklad ang kanyang lakas, maaari lamang niyang gamitin ang kapangyarihan na katumbas ng ika-4 na yugto ng pagbabago ng chi. Sa kasalukuyan, sinusubaybayan niya ang mga bakas ng dugo na iniwan ni Yang Kai sa buong kagubatan habang siya ay tumakas. Sa kasamaang palad, sa tagal bago lumamig ang isang tasa ng tsaa, natapos ang trail. Ang lambak ng bundok na ito ay makapal na puno ng mga puno, kaya mahirap makahanap ng isang tao. Si Disciple Wu ay hindi umalis sa anumang kainahinalang lugar na hindi hinahanap, kahit na iniangat ang kanyang ulo upang tingnan kung may nagtatago sa mga puno paminsan-minsan. Ngunit ang liwanag sa lugar na ito ay masyadong madilim, na nagpapataas ng kahirapan sa kanyang paghahanap ng maraming beses. Hindi ko dapat payagan ang dalawang nakatatandang brother na iyon na mabilis ang paa at sa halip ay umakyat muna ako. Kung siyang kayang unang nahuli nila, kung gayon ang Earth-grade secret artifact na iyon ay magiging kanila, at wala akong anumang paghahabol. Earth-grade secret artifact. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay kumukulo ang dugo ni Disciple Wu. Kung makukuha niya ang artifact na iyon, ang kapangyarihan ni Disciple Wu ay tataas ng malaki sa loob ng blood group. Sa pamamagitan ng pag-asa sa artifact na ito, magagawa pa niyang talunin ang mga practitioner sa hangganan ng paghihiwalay at muling pagsasama. Habang abala siya sa paghahanap sa paligid, may narinig siyang kalabog at kaluskos mula sa kanyang likuran.
Nagulat, mabilis siyang lumabas at sumigaw. Sino ka? Kasunod nito, tumingin siya sa lahat ng direksyon. Hawak-hawak ng mahigpit ang kanyang espada, nanatili siyang alerto, ngunit wala siyang nakita o nakitang kakaiba. Maya't-maya ay nakarinig siya ng mga kalabog. Pagtingin niya sa paligid, napansin niyang umiihip ang malakas na hangin sa paligid, naiintindihan niya ang dahilan ng iba't ibang tunog. Itinuring niya ang bawat bush at puno bilang isang kaaway. Sa loob-loob ni Disciple Wu, kinutya ang sarili. Sa lambak ng bundok na ito, bukod sa kanyang sariling mga tao mula sa blood group, tanging si Yang Kai Ziyaning Chang, ang dalawang taong ito ay nanatili. Higit pa rito, nakatuon sila sa pangangalaga sa kanilang buhay. Kaya bakit sila madaling maglakad sa daan patungo sa kamatayan? Bahagyang tumawa, tumalikod si Disipulo Wu at naghanda upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap. Tingid sa kanyang kaalaman ay may nagbabadyang panganib sa itaas, kasabay ng pagre-relax niya sa kanyang puso, isang mainit na pakiramdam ang biglang lumitaw sa kanyang ulo. Kasabay nito ay ang paninikip ng kanyang balat nang sumara ang amoy ng kamatayan. Gulat na inangat niya ang kanyang ulo. Ang parehong mga mata ay lumalabas sa kanilang mga socket, si Disipulo Wu ay sumigaw sa takot. Yang Kai. Nang kumawala ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, dumating si Yang Kai sa kanyang tabi. Ang kanyang paggalaw na parang agila, lumipad siya patungo sa disipulong si Wu. Ang paglipat na ito ay sinamahan ng isang paltos na mainit na palad, habang hinahampas ni Yang Kai ang ulo ni Disipolo Wu. Dahil napakabilis ng mga pangyayaring ito, sa oras na makapag-react si Disipolo Wu at umindayog pababa gamit ang kanyang espada, na ipadala na ni Yang Kai ang kanyang atake sa palad. Sa gitna ng palitan, nagmamadaling inilipat ni Disipolo Wu ang kanyang ulo sa gilid at iniwasan ang nakamamatay na pag-atake. Kong! Lumipad ito sa kanyang espada at damapo sa kanyang balikat. Pagkalapag nito ay agad na sumunod ang isang kaluskos. Ang buong braso ni Disciple Wu ay ibinaba ng isang antas, ang mga buto ay nabali. Habang ang kumukulong mainit na chi ay lumusab sa kanyang katawan, ang disipulong si Wu ay nagpakawalan ng dugong kumukulong sigaw. Nanginginig ang espada dahil sa nanginginig niyang braso, pinuntahan niya ang leeg ni Yang Kai. Agad na tumalon pabalik sa ere si Yang Kai at damapo sa espada, na halos umiwas sa welga. Muli siyang bumagsak sa lupa. Tulad ng isang ahas na tumutusok, ginamit niya ang kanyang mga paa upang mabilis na itulak siya sa burol ni Disipolo Wu. Ang kanyang mga kamay ay parang mga pakpak ng isang paru-paro, ibinuka niya at ginulo ang balanse ni Disipolo Wu. Ginamit niya ng husto ang pagkakataon, itinapon niya ito sa lupa. Ang mga paggalaw na ito ay naisakatuparan ng napakabilis at maayos. Sa sinumang nanonood, ito ay isang medyo malabong paningin, ito ay tunay na pinaandar tulad ng gumagalaw na ulap at umaagos na tuto. Bumagsak sa lupa, niluwa ni Disciple Wu ang isang subo ng dugo habang si Yang Kai ay nakapi ng kanyang tuhod sa balikat ni Disciple Wu at mas pinalakas ang kanyang mga kamay. Katsa! Nabali na ang kanang braso ni Disciple Wu. Nagpakawalan ng malungkot na sigaw, napalingon siya. Habang nakadisable ang magkabilang braso, walang awa siyang tinapakan ni Yang Kai. Tiningnan lang siya ni Yang Kai ng malamig na walang kahit kititing na emosyon sa kanyang mga mata. Itinaas ang itinapon na espada, itinaas ito ni Yang Kai bago diretsyong ibinaba sa dibdib ni Disciple Wu. Ikaw. Paano mo talaga? Na may bamyubula ang dugo sa kanyang bibig, hindi makapaniwalang tumingin siya kay Yang Kai. Paano ka talaga magkakaroon ng lakas para lumaban pa? Ikaw ay nasa paunang yugto ng elemento, at dahil dito ay dapat na pagod at pagod. Senior Brother Yuan, isinusumpa ko ang nanay mo. Ang pagkamatay ng iyong junior disciple ay maaaring ikaw lamang ang sanhi. Sa pag-iisip ng kanyang huling naisip, ang mga mata ni Disipolo Wu ay nagsimulang lumabo. Matapos patayin ng disipulong si Wu, bahagyang naputol ang paghinga niya. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay nagpapakita rin ng mga indikasyon ng paghahati muli, na may sariwang dugo na nagsimulang tumulo muli. Hindi nang ahas na maghintay, sinimulan ni Yang Kai na hanapin ang katawan ni Disipolo Wu. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang kanyang yang pills sa kanyang bangkay. Hindi lamang ito, ang disipulong si Wu ay mayroon ding ilang medyo mahahalagang bagay. Mayroong halos kalahating bote ng return ng chi pills at ilang silvertail. Lahat ng iyon ay kinuha ni Yang Kai. Bitbit ang bangkay ng disipulong si Wu, tumalon siya sa malapit na puno at ipinagpatuloy na itago ang kanyang katawan sa mga sanga. Pagkatapos niyang gawin iyon, tumalon siya pabalik at nagsimulang maghanap sa ibang direksyon. Mabilis ang oras, halos 4 na oras na lang ang natitira bago muling sumikat ang araw. Samantala, kailangan pa niyang pumatay ng 4 pang kaaway, isa sa kanila ay isang powerhouse sa totoong hangganan ng elemento. Isang matigas na daan ang naghihintay sa kanya. Sa pagsulong ng kanyang paglilinang, tumaas din ang lugar ng epekto ng kanyang origin of yang. Ang isang magaspang na pagtatansya ng kanyang saklaw ay humigit kumulang 2,000 talampakan, naramdaman niyang kayang anumang presensya ng yang chi sa loob ng saklaw na ito. 2,000 talampakan, ito ay medyo malawak na lugar. Karaniwan, tanging ang mga nasa hangganan ng paghihiwalay at muling pagsasama ang madaling makadama ng anumang paggalaw sa loob ng distansyang ito. Ngunit ngayon, si Yang Kai ang tunay na master nitong 2,000 talampakang lugar.
Sa wala pang oras na tumagal ng isang stick ng insenso upang masunog, si Yang Kai ay biglang tumigil sa kanyang paglalakad dahil naramdaman niya ang presensya ng ibang tao. Kaya lang medyo matagal nang nakatigil ang taong ito sa ganoong posisyon kaya hindi niya alam kung ano ang kanilang intensyon. Kahit saglit na naghintay, hindi pa rin kumikibo ang taong iyon. Hindi pa banggitin, naramdaman ni Yang Kai na medyo kakaiba ang lugar kung saan nakastation ang taong iyon. Parang ang Yinchi sa loob ng lambak ay nagtatagpo sa posisyong iyon. Nakakunot ang kanyang mga kilay, palihim na gumapang si Yang Kai. Maya-maya, dumating si Yang Kai mga 30 talampakan ang layo mula sa misteryosong tao. Nagtago sa likod ng isang malaking puno, sumilip siya. 30 talampakan ang layo, isang malabo na figure ang makikita. Hindi lang iyon, makikita ang isang grupo ng mga kumikinang na bagay na puti ng nyebe na namumukadkad doon. Ang mga bagay na iyon ay parang maliliit na araw, na nagbibigay liwanag sa lahat ng bagay sa lugar. Ang mga ito ay hindi malaki sa laki, halos kasing laki ng itlog ng kalapati, ngunit mula sa loob ay nagmumula sila ng isang buto na nakakagigil na lamig. Sapat na malamig para palamigan ang kaluluwa. Sa kasalukuyan, ang mga bagay na iyon ay patuloy na umiikot sa paligid. Sa pagliko nito, isang hindi nakikitang puwersa ang humihila sa Yinchi sa lambak patungo sa kanila, nagmamadaling lumapit. Ang 9 Hindu crystals mitaw. Halos sa isang iglap lang napagtanto ni Yang Kai kung ano ang mga bagay na iyon. Bagamat hindi pa niya nakita ang hitsura nila, nakilala pa rin sila ni Yang Kai. Ang dahilan kung bakit siya dinala ni Zia Ningchang sa convergence place ng object na ito, ay upang payagan siyang pinuhin ito. Ganito pala ang hitsura ng 9 Hindu crystals. Noong una, inakala ni Yang Kai na ito ay magkakaroon ng anyo ng isang patak ng hamog, ngunit ngayon na nakita niya ang mga ito ay makikita niya na ang bagay na ito ay puno ng enerhiya ng espiritu. Tunay na sinisipsip nito ang Yinchi mula sa langit at lupa. Habang pinagmamasdan ito ni Yang Kai, ang taong May 30th talampakan ng layo sa wakas ay nagsimulang kumilos. Ang taong ito ay junior disciple na si Exi. Dahil walang bunga ang kanyang paghabol kay Yang Kai, hindi niya inaasahang natagpuan ang lugar kung saan lumitaw ang 9 Hindu crystals. Sa kanyang karanasan at kaalaman, kahit na hindi niya alam kung ano ang bagay na ito, alam pa rin niya na ito ay isang bagay na napakahalaga. Matapos ang palihim na pagmamasid sa gilid ay hindi na siya makapaghintay at gustong kumilos.